Amen. Good morning, everyone. Happy Women's Day sa lahat po ng mga kababaihan ng ICOC Muntinlupa at syempre sa lahat ng mga kaibigan at kapamilya natin na nag-join sa atin ngayon. Maraming salamat po. So ngayon po, we will celebrate yung Women's Day and of course, we will also celebrate God. Diba? Kasi siya talaga yung nagbigay sa atin ng strength, ng faith. Kaya tayo nagiging faithful hanggang ngayon. It's all because of God. And tayo po ay nagse-celebrate ng Women's Day bilang isang International Churches of Christ sa buong mundo. So, ito pong day na to is just a reminder for us bilang mga women that we are important to God. So, encourage ba kayo doon, mga kapatid? Yeah, so tama no. Ako excited ako ngayong umaga kasi for the first time magka-tandem kami na yan. So, pagpasensya niya lang kami, mga bloopers kami, but just excited. Gaya nga sabi ni Angie, gusto kong i-honor lahat ng mga kababaihan. Can all the women please stand up? Can you please stand up, all the sisters in the room? Yeah, sa mga women. Yan. Diba? Ang gaganda, ang babait, ang buosa. Yan, parang maganda po na sila, brothers. Hey! Yan. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much for coming. Please be seated. Yan, I cannot imagine a church na walang sisters. Sa totoo lang, walang kababaihan. Nahirap, di ba? Baka mamaya dito, nagbubugbugan na kami dito, mga men, di ba? Nagsisigawan na kami dito, mga brusko kami. Pag may mga sisters, talagang medyo nagiging natitame kami, di ba? But really, today is a day to celebrate all the women around the world. Amen. Di ba? All the women, talagang we value you and we appreciate you. We're grateful to have you in our lives. Gaya nga nasabi ni Angie, today is a special day. And our lesson will be about one voice and one purpose, or unity and harmony na kailangan natin sa buong simbahan. So I hope and pray na makatulong sa inyo yung lesson na to, para may mga practicals kami about relationship with church, things how we carry ourselves. But so today, let's start with a prayer. Amen. And then dire-diretso na tayo sa ating lesson ngayon. Awesome. Let's pray. Ama namin nasa langit, tinataas namin kayo dahil kayo ang Diyos na gumawa ng lahat. Salamat po na ginawa niyo ang mga kababaihan, hindi lang para, para maging servant or slave, pero maging partners namin, God, and to really be an equal partner, God, in glorifying your name. Salamat, God, that we have women in our lives, God. May you strengthen them, may you inspire them, may you give them, give them their worth, Father, in your eyes, God. Salamat, God, that we can celebrate this day together with our churches, with all the brothers and sisters around the world, honoring the women in this special day, God. May you be with us. May you build the church na puno-puno ng unity at harmony. Alam ko mga kailangan namin i-work out ay napakarami, God, and yet because we have you, we can do all these things. Amen. Thank you for this time. May you help me and my wife preach the word today. May we deliver your message, God, in all your words. In Christ we pray. Amen. Amen. So yun, today, pag-usapan po natin yung ating theme scripture para sa Women's Day. Ito po yung Romans 15 verse 6. Sabi dito, so that with one mind and one voice you may glorify glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pero before we dig in po, siguro mas maganda na para mas lalo nating maintindihan. Yes. Kasi very short yung scripture, nakita nyo po. Pero for us to understand, alamin po natin yung POV or background ng book of Romans. Okay lang po ba yun? Yeah. Okay, ang Romans po ay napakaraming, maraming nangyayari sa Romans. And yung scholar sinasabi, si Paul na nagsulat nito, sabi niya parang ito yung best work na sinulat ni Paul. So, sinulat ni Paul yung Romans, medyo late na nung ministry niya. Maraming nangyayari dito nga sa Romans, no? So, kilalanin natin ano ba yung church sa Romans para makita natin bakit ba sinulat yun ni Paul. So, sabi dito, according sa Acts 18, yung church sa Rome daw, medyo matured na
church na siya. So matagal na yung church na yan at members are both Jewish and non-Jewish. Yeah. So multi-ethnic, no? Hindi lang isang, Isang race. Dahil marami, di ba? So, pero at one point, yung Roman Emperor that time, pinaalis niya lahat ng mga Jewish. Or non-Romans. Or non-Romans, pinalayas niya. So, ibig sabihin, yung time na yon, yung Roman Church, yung church sa Rome, puro non-Jewish yung natira. Okay? So, nakakasunod pa tayo? So, yun. Pero, after 5 years, sabi nung emperor, inallowed na ulit sila na, sige, pwede na kayong bumalik. So, ngayon, yung mga Jewish na Christian bumalik sa Rome na nagulat sila. Okay, na-culture shock sila. Kasi iba na yung itsura ng church. Kasi matagal silang nawala, di ba? So, nung bumalik sila, nakita nila, teka, parang may iba na, parang ganon. So, yung mga non-Jewish, yung mga custom na Jewish dati na kasama sa church, hindi na nila nakikita. Puro non-Jewish na yung nakikita na nila in terms of practice at saka yung gawa. I mean, yung practice and custom is different na. So, pag may ganon, alam na natin, di ba? Kaya, nung time na yon, nagkaroon ng maraming tension sa church ng Rome. Kaya nung time na si Paul, yung sinulat niya to, ang status ng church sa Rome ay divided. People disagreed about how to follow Jesus. So, yun ang sitwasyon ng church that time. Importante maintindihan natin kasi para mas mag-gets natin kung ano yung scripture. So, may dalawang purpose or layunin si Paul bakit niya sinulat yung Romans. So, una, para magkaroon ng pagkakaisa yung church ng simbahan ng Rome. Para maging united sila. Ang pangalawa, medyo practical din yung reason niya, no? Na umaasa siya na yung church ng Rome ay malaking tulong para maka-move forward sa Spain. Ibig sabihin, to build the kingdom. Magagamit niya yung pag-united yung church ng Rome, makaka-push forward yung gospel na gagawin. Thank you. Paul. So, Paul po yung Nahingal ako. Ininisan ko na. So, nakita nyo, no, medyo may problema ngayon kasi bago na yung pagbalik ng mga Jews, parang iba, parang di nila ginagawa, iba na yung practice, no? So, medyo may confusion doon. So, si Paul gusto niyang pumunta sa Spain kasi, di ba, evangelist siya, nagpipreach siya ng word kung saan. Gusto niyang pumunta ron, pero ang pinakamalapit mula sa kung nasaan siya ay Rome. Pagdating sa Rome, babiyahe siya pa akyat. Pero, so nakita niya, baka pwedeng tong sulat na to makatulong. So gumawa siya ng sulat to unite them, to introduce himself, and then eventually makilala niya yung church, build ng relationship para makasama niya to go on mission. Unfortunately, hanggang dun lang, hindi na tumuloy. Kasi Paul will be martyred sa Rome and he will be beheaded for preaching the gospel. So tingnan natin, no? Yung basically merong 4 parts tong Romans pag binasa nyo. Yung unang part, yung chapter 1 to 4, ang focus nito is yung righteousness ni God. Ang ine-emphasize niya is, ano ba yung foundation na kailangan pare-pareho tayo? Okay? Kasi syempre, kapag may pagkakaiba, hindi pwedeng, bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko, di ba? Hindi pwedeng ganun. Kailangan meron tayong common foundation kung saan lahat tayo nakatayo. So that, kung merong pagkakaiba, babalik tayo sa foundation. Nakuha nyo? Ano yon? Righteousness ni God. Una, sinabi niya, yung mga Gentiles, marami silang ginagawang kababalaghan at kasalanan sa Diyos at, they are far from God, pero hindi kayo accepted. Kahit kayong mga Jews. So, in short, parehong may kasalanan, parehong nagkulang kay God, parehong kailangan ng righteousness ni God. Awesome? You get so far? So, pangalawa naman, so ang hope ng humanity is makalaya sila, yung bagong righteousness na nanggagaling kay God. So, pangalawang part, pangalawang part is from chapter 5 to chapter 8. So, si God yung foundation, si Jesus yung righteousness niya, He wants to create a new type of human being. Kasi, kahit may bagong foundation, pero kung walang pagbabago sa tao, wala ding mangyayari. So, kailangan ng bagong klase ng tao. Isang taong pinatawad ng Diyos, isang pamilya na ang Diyos ang sinasamba nila, hindi ang mga sarili at kung ano-ano pa, at isang future na merong pagbabago. Kaya nga, tingnan nyo, no, yung Beatitudes na pinag-usapan natin, di ba? Tungkol sa kingdom ni God. Kung paano kumilos
bilang kaparte ng kaharian ng Diyos. So ito yun. So nasaan dito na sila, nagsisimula na yung ministry nila that time. Pangatlong part is from chapter 9 to 11. Ang pinag-uusapan naman doon, yung pangako ni God sa Israel. At hindi lang yung Israel as a nation, pero yung Israel ni God, those who are faithful and chosen by God. Nakuha nyo? Hindi lang yung pinanganak doon or yung dugo nila ay mga Jews, kung hindi yung spiritually, they are Israelites before God. Kasi they received God, they accepted God, they were baptized into Him, and baptized into Jesus, and they are now part of God's kingdom. So, multi-ethnic, iba-iba, okay? Sa atin dito, nakaka-relate tayo dito, okay? Sino sa inyo ang mga taga-Norte, Luzon, North Luzon? Doon kayo, pamilya nyo, yan. Galing po ako ng Dagupan kahapon, may kinasal ako doon, dumasan ako some time. Sino sa inyo ang pinanganak or ang pamilya nyo ay nasa Central Luzon? Central Luzon. Yan, may mga yan. Sino sa inyo mga taga-South Luzon? Southern Luzon, Laguna, Batangas, Bicol, yan, okay. Mga taga-Visayas yan, Visayas. Okay. You know. How about Mindanao? Uy, may isa. Yeah. Isa lang? Wala na ibang taga-Mindanao dito? Okay. Metro Manila. Metro Manila. So, dito pa lang guys, obvious na meron tayong pinanggalingan na iba't ibang lugar. At kasabay nun, yung iba't ibang kultura, iba't ibang practices, ganun. Family background. So, iba-ibang background. So, importante, even sa panahon nila, na kapag may ganong differences, kailangan may foundation, kailangan may bagong pag-iisip at bagong puso, di ba? So, makikita niyo yung purpose. No? And then lastly, sa chapter 12 hanggang 16, dahil na-lay down na yung foundation, ang sabi ni Paul, kailangan natin magmahalan, kailangan natin maging united. Kaya yun yung point niya sa chapter 15, verse 6. Yeah. So to understand the context, kailangan natin basahin yung passage. So can you join us, mga kapatid? Babasahin natin yung buong chapter 14. I'll have my wife read it. So please be patient, mahaba to. But I hope na kapag na-lay down natin to, mas ma-appreciate natin. Bakit ba nagpipray si Paul? May the God who gives you encouragement and persevere. Bakit ba? Para saan ba yun? Paano ba natin ma-achieve yun? Yeah. So, samahan nyo kami sa Romans 14. English na lang. English. Mahaba ng Tagalog. Okay. Sa NIV po ako magbabasa. So, sabay-sabay po natin siyang tingnan. I think it's a good time to If you have a Bible, please share with those na wala. Yes, Kasi namin nilagay dito dahil medyo mahaba. Medyo mahaba, and it's good to read the scripture. Okay? So sabi sa verse 1, chapter 14, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allowed them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Verse 4, who are you to judge someone else's servants? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God. And whoever abstains does so to the Lord and give thanks to God. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both the dead and the living. You then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me. Every tongue will acknowledge God. Verse 12. So then, each of us will give an account to ourselves to God.
Therefore, let us stop passing judgment on one Amen. another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacles in the way of a brother or sister. 14. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Therefore, do not let what you know is good be spoken as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen. Because anyone who serves Christ in the way is pleasing to God and receives human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. Verse 22. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. Amen. Yeah, thank you, honey. Yung nakita nyo, no, kailangan ilatag ni Paul. Isa sa mga aspeto na kailangan niyang ilatag is yung Jewish food law. Kasi it seems like merong problema. Yung merong mga Christian na strong yung faith nila, kaya nilang kumain ng kahit na ano. Kasi for them, it's okay. I mean, sabi ni Jesus, food is clean. No, si Paul, it seems like, for him, yeah, it's true. You can eat anything. You know, yun ang sinasabi niya. Pero for some, merong medyo weak yung faith nila according to Paul kasi hindi nila makayanan na i-consider yung mga bagay na yun. They don't want to be unclean. So most likely, ito yung mga Jewish, may mga Jewish background kasi for them, may mga food na clean at saka unclean. Nakuha nyo? Sa atin, wala na yun, di ba? Sa panahon natin. No? So, pero kasi sabi ni Paul, isa sa mga problema is kapag yung strong, gumagawa ng mga bagay na nakatitisod sa mga mahihina. Tapos, yung mahihina, naghuhusga sa may, kahit ano, wala namang kontrol sa sarili o kahit ano ginagawa niya, di ba? So merong imbalance. Sabi ni Paul sa kanila, guys, you have to protect yourselves. You have to be careful. Wala sa lugar na husgahan natin ang bawat isa. Sabi pa nga niya, anong role natin para husgahan yung tagapaglingkod ng ibang master? Right. Di ba? So sabi niya, lahat daw tayo tagapaglingkod nino? Ni God. Right. Not me, not anyone else. That's right. You're sitting here, you're a Christian, your master is Si Jesus, God. si God. No one else. So sabi niya, if I fall as a servant of Jesus, or if I rise up, ibig sabihin, I do great things, or I mess up, it's God who will judge me. Will people judge me? Of course, meron silang thoughts about my actions and my words and things like that. Pero ultimately, sabi ni Paul, si God, kay God tayo mananagot. Kaya wag daw tayong magpataw ng paghuhusga or Liliit. panliliit, di ba? Or panghahamak sa mga tao dahil lang may pagkakaiba tayo sa ating paniniwala. Lalo na sa verse 1, disputable matters. Mga bagay na hindi naman kasalanan or hindi naman magkukos ng ating salvation. Si God, sabi din ni Paul, siya ang Diyos na parehong magbibigay ng grasya, pagmamahal at awa sa mga taong may malalakas na pananampalataya at sa mahinang pananampalataya. Ang bottom line, wag nating saktan or i-stumble or i-cause na lumayo ang isang Kristiyano dahil sa mga actions natin. You have freedom, you are strong, then that's good. Pero wag mong gawin to para masaktan yung iba. Ang galing, ano? Yeah. So, nakikita niyo yung balanse na pagtrato sa bawat isa. Yeah.
Kung ang kakayahan mo at pananampalataya, medyo mature ka na, ang dami mo nang kayang magawa at ang dami mo nang alam, di ba? Hindi yon lisensya para husgahan yung mga nagsisimula pa lang at mahihina pa lang. At the same time, yung mga nagsisimula at mahina pa lang, hindi rin pwede na, palibasa kasi ito, dami nang alam nito eh. Ako, nagsisimula pa lang ako eh, di ba? Anong magagawa ko dyan, di ba? Mga ganyan, sila na lang, kami na lang dito. Hindi pwede yon. Yeah. Okay? Wala tayo sa ganong posisyon para gawin yan, mga kapatid. So, nakita nyo? Unity and harmony. Kahit na iba ating pinanggalingan or mga naging background. Opinion. Okay. Pwede ba natin i-change ng pag-ano? Mahirapan ako. Pag-ano? Your turn. Yeah, ako na daw. Okay. Specific, so basahin muna natin dito sa Romans 14:7 to 8 sa ESV. Sabi niya dito, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Pause lang. Ito yung context nung walang sino man ang nabubuhay. Okay. Yun yung context. Gusto niyo kuwanta talaga. Yan. So yun nga, nasa scripture po talaga yon. So Yes. wala daw, sabi Yes. sa verse 8, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo para sa Panginoon. So, okay. Sabi dito, specific day, specific food. Yun kasi yung tinatopic ng Romans pinagtatalunan nila. So, dapat may specific food. Yung food, dapat lahat kumakain or ganyan. So, hindi dapat kainin to. O kaya itong araw to special, ito hindi special. So, yeah, tama. So, ano pa sinabi dito? Special day next. Christians belong to the Lord. He alone is their judge. Yun din yung binanggit din ni Nats kanina. Tapos sinabi niya din doon na we are called to act in love. Gustong-gusto ko to kasi kahit daw anong gawin natin, 'di ba? Kumakain tayo, hindi tayo kumakain. to celebrate. Celebrate tayo ng special day Or not. or not, 'di ba? Kung ginagawa daw natin 'yun sa Panginoon. Kung ginagawa daw natin 'yun, ginagawa natin 'yung dapat sa Panginoon. Yeah. Ibig sabihin, God looks at our heart. So each person should act with faith and a clear conscience. So do not cause others to stumble. Even if something is not sinful, avoid it out of love. Gets niyo ba ito, mga kapatid? Ibig sabihin, we have freedom, Yeah. Para sa atin hindi yun sin. Pero if someone is nai-stumble, hindi mo yun ititigil dahil sin siya, ititigil mo siya dahil out of love Yeah. sa taong nag-stumble. So Kasi in you short, don't honey, want na yung tao na yun mag-stumble. Right. So in short, parang Hindi matisod. oo, hindi matisod. Parang hindi ka gagawa ng bagay-bagay dahil alam mo naman, kaya mo naman or free ka naman doon. So, babaliwalain mo lang. Bahala siya dyan. Mag-struggle siya dyan. Basta Yeah. ako, okay lang ako. Hindi Kasi pwede. nga, kung pagmamahal at pamilya ang sinasabi natin, iisipin natin, makakatulong ba ito? Okay? So, for example, i-emphasize ko lang. Sige lang, honey. Yung sa food, so kung mayroon kang kakayahan na kumain na kahit anong food, gagawin mo ba yun sa harapan ng isang tao na mag-struggle siya? Pag kinakain mo Pag yung food kinakain mo niya yun, so yun ang tanong ni Paul. Why not, huwag mong gawin yun sa harapan niya, di ba? Practice your freedom, na kayo lang ni God yung nakakaalam, yun yung sa later part. Na hindi mo kailangan husgahan ng bawat isa or yung taong mahihina sa'yo. Pero at the same time, hindi mo rin nahayaan na, okay naman to wala namang masama dito Di ba? Nakakuha niyo, mga kapatid? Hindi natin pinag-uusapan yung mga practice na sinful, ha? Oo, walang... Okay, so pwede ko palang itatago ko yung sin ko. Hindi, para sa akin, tama yun. Disputable matters yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ibang lesson yun, Ibig ha? sabihin, ideas, Yan. differences, opinions, Yes. kasi debatable ang mga ito. Parang ganito yan, Han, actually, practical, konting kwento lang. Si Angie, ang paborito niya basketball ay? Ano? Basketball team. Pure Foods. Foods. Hinebra. Pure Foods. Hinebra ako, so magkaaway kami. So, Diba? so Noong unang panahon, Pure Foods. Mga ano yan. talagang yun yung in-example mo. Ano ba yan? Yun yung in-example niya. So, Hindi, sinasabi ko lang na even yung mga ganon, di ba? Pag gusto niya ba Pure Foods, maliligtas ba siya doon? Hindi naman wala namang kinalaman sa kaligtasan yun di ba? May kinalaman yun sa preference namin. Yes. Gusto ko to, gusto niya. Okay. Marami siyang gusto na ayaw ko, may gusto ko na ayaw din naman niya.
O ito na lang, kung na-stumble siya na nagsusuot ako ng mas maiksi. Yun na lang. Kasi hindi naman masamang magsuot ng maiksi, di ba? I mean, you know, Lalo na maganda, mainit ang panahon, fashionable, di ba? etc. Pero kung may stumble siya, as sister na maiksi, hindi ko na lang yung isusuot. Na naiintindihan nyo, hindi dahil, oo yun, alam na nila Hindi yun. dahil, you know, but kino-consider kasi natin ang bawat isa. Di ba? Disputable matters. Amen. So, sabi dito, the king, kaya nga sabi dito, di ba, do not cause others to stumble. Sabi dyan, the kingdom is focused on righteousness, peace, and joy. So, not sa disputable matters like for our specialties. Katulad ng So, example niya. Yung kingdom ni God, hindi nakatutok at nakafocus sa pagkain, sa politika, sa basketball players, disputable. at kung ano-ano pa. Yeah. Nakatutok siya saan? Katuwiran, pagmamahal, sa hustisya, lahat yan, mga bagay na spiritual. Kung ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan, yan, kailangan natin maging firm dyan. Kung may mga gawain na for example, mga gawaing sinful, kailangan natin magkaroon ng stand dyan kasi Correct. may kinalaman siya sa pananampalataya natin. Pero kung preference lang, pula, puti, gusto ko itim, gusto ko ito. O sa politika, okay lang yun. sa Pinoy, Wag natin gamitin, wag natin hayaan na yung mga bagay na yun ang maghihiwalay sa atin. Tama. So maganda na pag-usapan natin at pag-agreean natin. Yeah, so ang hamon sa atin ay magpakita ng grace at mag-focus saan? Sa pag-ibig sa isa't isa, maging considerate Yeah. sa isa't isa, at mag-respect ng differences natin bilang mga tao. Kasi magkakaiba po talaga tayo. Kami nga po laging magkasabi, sobrang magkaiba kami, di ba? So, Yeah. alam na po natin yun. So, yun po yung mas focus natin. So, next, choose to love over conflict. Choose love. Choose love over conflict. Prioritize peace and mutual edification over personal opinion. So instead na mag-argue tayo na mag-argue, ang sabi ng scripture, i-build up daw natin yung bawat isa sa faith na meron tayo. Yun yung kingdom ni God. Kasi di ba, nakakapagod kapag away tayo ng away, no? Oo, sa mag-asawa nga, nakakapagod Hindi, yun. gusto ko puti, pangit ang itim, nakakonektado yan sa Mas maganda kamatayan yung or puta, something. mas maganda yung brown. Yeah. Okay. Parang ganon, di ba? Nakakapagod na ipatunayan na Gusto ko mas kasi maganda itim. yung brown. Oh, parang ganon. But, you know, Nakakapagod. kidding aside, no, yung hindi kasi natin mabibuild up yung isa't isa kapag nag-argue lang tayo. Or how about ganito? Honey, ang ganda ng suot mo, nakaputi ka ngayon. Di ba? Kahit ayaw mo siya. Oo. Kung bagay naman sa akin yung Si Derek, brown. ngayon ko lang nakita nakaitim. Favorite color ko yan, ang pogi ni Derek. Di ba? Di ba? I mean, let's think of ways para i-build up yung bawat isa na kahit hindi natin preference, as long as hindi siya, Sin? as long as disputable matter siya, okay lang yun. Okay lang yun. Hindi siya, wala siyang kinalaman sa kaligtasan natin, sa relationship natin kay God. Yeah, love and unity are more important than winning debates. Yeah. Choosing relationship over being right. Sana makatulong yun ako. Awesome. So, we're more than halfway sa lesson natin. Let's Diyan talk pa ba about kayo? some practicals. Yan. Diyan pa kayo, mga kapatid. Ito, spend Practicals. time. Di ba? Minsan kailangan lang naman natin umupo over coffee o sa bahay namin. Kaya alam niyo, sa mga favorite namin gawin talaga is to have people in our home. You know, yung magluto sa kanila, yung kamustahin sila. Kasi iba yung family atmosphere, di ba? Kahit na may pagkakaiba kayo or maybe even sometimes medyo may konting conflict, pero pag kumakain na kayo together, di ba? Alam mo naman kumakain ka sa harapan ng, di ba? Kasi bangot. Nakasimangot ka, hindi. Iba eh. Iba mag-spend time tayo together, i-clarify natin yung mga, you know, broken na clarify kanina. May nabanggit ka, or sis, ganyan. Can we talk about these things? Iba kapag we spend time. Instead of, di ba, nagbubulong tayo sa paligid, harapin natin, mag-spend time tayo together. Baka naman, simple lang yung naging problema. Yeah. Na pwede siyang maayos at madali siyang ma-resolve. Next. Again, kanina, no, yung focus is to edify. Alam mo yung word na edify? It's, you're already good, pero when I say something to help you, that's edifying you. Yeah. Diba? Mas, binibuild up ka niya. Ganun. Yeah. Hindi, wedding nga. Di ba? Think about Jen, alala si Kuya Jen, no? Yung favorite ano niya, favorite action, wedding nga. Hindi bro, awesome mo talaga. You look good, ganyan. Hindi, wedding nga. But you know, I mean, some of us, kahit na sinasabihan tayo ng maganda, sa isip natin,
Sinasabi mo lang yan. Humble. Sinasabi mo lang yan. Humble, humble kasi. Si Angie, gusto ko sabihin sa kanya lagi, honey, ang ganda-ganda mo. Uy, saan? Ay, isang banda, ganun. Pero, yeah, sige, come on, honey. Okay. Let's do it. Next. Pinipigil ako ng asawa ko. Oo, Okay. kasi baka humaba. Hindi daw kasi to marriage workshop. Oo. It's a Women's Day. Correct. Pero hindi, di ba? Magaganda talaga mga women Oo, brothers, di totoo ba? naman, yes. Hoy, brothers, maganda yung mga women, di ba? Oy, mga brothers, Oh! umayos kayo. Saan na lumilipad yung mga utak nyo eh. Okay. Pangalawa, do not assume. Do not assume. Huwag tayo mga asyumero at asyumera, di ba? Kung merong ganong term. Huwag mag-overthink. Oo, huwag din tayo mag-overthink. May nabanggit, may hindi nabanggit. Pag-usapan natin. Kaya ngayon po, yung unang practical is mag-spend time tayo. Kasi doon talaga yung perfect time to sit down together and discuss these things. Amen. What they believe, what they think, parang pakiramdam mo, unang tingin mo pa lang, basang-basa mo na tong taon to, ay maghulos dili ka muna, kapatid. Di ba? Kilalanin mo muna. Baka mamaya marami kang assumption na mali pala. Yeah. Kala mo suplada, yung pala, siyang pinakamabait na tao na nakilala mo sa buong buhay mo. Yeah. Di ba? Alam mo, mabait. Yung pala siya, yung pinaka... At nangyayari talaga yan. Nangyayari yun. Huwag tayo mag-assume. It's always good to really connect. And leads me to this one. Amen. Yung kahapon, I was there sa Dagupan. You know, marami akong relationship na noon pa, nung young Christian ako, nakita ko sila. First time ko ulit nakita for the last 27 years. And when I saw them, sabi nila, like si Ate Lorraine, teens pa lang ako noon, nakikita ko na siya, nasa single siya. Sabi niya, "Hoy, Nats, kamusta ka na? You know, kamusta mga anak mo? Ilan na anak mo? 2. O ilang taon na yung mga baby mo? Hindi na po sila baby. Magkakalis na po sila." Oh, talaga? I mean, connections. You know, we build connections. Yung kinasal, hindi ko pa sila na-meet for the first time in my life. Doon pa lang sa wedding First day. time mo pa lang na-meet. You know, kailangan ko lang pumasok doon kasi hindi umabot yung lisensya ni Kuya Mon. So, kailangan kong pumunta para ikasal sila. Yeah. That's a new connection. Yeah. We need to build new relationships, mga kapatid. Yung mga bagong dumating dito for the first time, can you please raise up your hands, yung mga First time sa nag-join church? sa amin. Kayo maya, you know, yan, you know, yun. Oh, palakpakan Thank natin you. sila. Maraming Palakpakan salamat. natin sila, you know, appreciate you coming over. Guys, alam nyo na, kuyugin na natin ito mamaya. Huwag nyo itong palabasin sa room. Makainin kayo mamaya. I-meet nyo to build new connections. At by the way, marami tayong food mamaya. Maraming salamat kay Tita Miriam, who always loves our ministry. And I'm grateful to have her. Taga Florida po siya, from our church in Florida. Always visiting us. Kasama niya si Justin here ngayong umaga. Yeah. Awesome. What else? We will not always see eye to eye. Ito, totoo to. Kahit matagal na kayong magkasama, kahit kami nga mag-asawa, 20 years na kami, we will not always see eye to eye. At okay lang yun. Yeah. Sabi nga ni Paul, gusto nyo ba pareho ang simbahan, puro paa? Yeah. Di ba? Puro kayo paa, puro kayo doers, puro kayo out, palabas kayo ng palabas. Puro kayo paano bibig. kayo mag-worship? Puro Eh paano kung puro kayo bibig? Paano kayo makapag-worship? Lahat kayo nagsasalita. Ang ingay siguro nun. Di ba? Paano naman kung puro tenga kayong lahat? Walang Hindi magsasalita. walang nagsasalita. Eh paano kung puro mata? Puro sita. Di ba? So, importante na ang katawan ni Kristo, iba-iba. May paa, may kamay, may daliri, di ba? It's okay. That's the church. That's the church. Body of Christ. We will not always see to eye, pero ang pwede natin gawin, pwede tayong mag-adjust para makinig sa bawat isa. Yun ang maganda ron. Amen. Kaya nga dalawa ang tenga, Tenga. isa ang bibig. Yan. Never gossip. Ito, I will try to shift on a serious tone, mga kapatid. You know, alam nyo yung gossiping sa mundo, uso yan. Diba? Kaya nga may mga Marites. mga marites, di ba? Merong mga show tungkol sa showbiz and all those things. They enjoy talking about people's lives, you know, kapag may ginawang kababalagan to, pag may ginawang ganyan. But you know, that's the last thing we want to practice in the church. Amen. You know, kasi when we talk about concerns sa bawat isa, you know, maybe conflicts or may nakikita tayo sa napupunan natin, bakit ganito siya, bakit ganito to? And it's okay. Yeah, that's an observation. Oo, kasi napapansin natin, right? Ang problema kasi sa gossip is, hindi yung tao yung nakakausap natin. Wala tayong opportunity to clarify, bro, sis, tama ba? Inirapan mo ko kanina.
Kasi nung pagtingin ko, bigla kang gumanon. Yeah. I-clarify ko lang naman kasi hindi ko napansin ko lang siya. Ganun. And then that brother or that sister was like, "Hoy, naku bro, sorry, hindi ko sinasadya." You know, magsi-start na kasi yung service, kailangan ko lang bumalik. May iba kasi agad. akong iniisip. O kaya may iba akong iniisip ko, sorry talaga, di ba? And then kapag narinig mo yun, okay. Hindi naman pala siya Hindi pala galit siya sa galit. akin. Hindi pala kami, di ba mga kapatid? Pero kung ang nangyari is, alam mo, hinirapan ako kanina. Nirapan ka? Sabi naman, bakit Yes, baka mo nga yun. Bakit kanya inirapan? Grabe, Di ba? sabi So, pa naman siya. siya ngayon, makikinig niya, oo nga no. Ay, alam mo, parang ako nga, inirapan din ako niya. You know, ganito. Di ba? Nagdamay-damay na siya. Wala naman talaga siyang problema doon sa kapatid na yon. And then, naisip niya, parang gumanon yung mukha niya eh. Inirapan din niya ako. Siguro, inirapan niya ako. Sige, galit na rin ako sa kanya. Tapos ngayon, magsasama tayo, you know, mga kapatid, pwede natin pag-usapan to si Romel. Alam mo ba yung nangyari? Inirapan pala ni ito si... Oo, inirapan niya talaga. O, tapos ano Eh, nangyari? hindi na sila nag-uusap. Talaga? O, tapos? Huwag mo na sasabihin sa iba yun, pero ganun nga. Sige, sige. Guys, Bro, alam mo, nakausap ko si Angie. Hinarapan daw niya nakita niyo, mga kapatid? Yeah. Kakalat siya. Kakalat siya. Tapos ang mangyayari, yung impression ng iba sa kapatid na kala mo may problema ka, magiging malala siya. This is not the place to be, mga kapatid, kung yun ang ginagawa natin. Protektahan natin ang bawat isa. Now, pwede bang pag-usapan kapag may conflict at pag may concern sa ibang tao? I think so. Ano yung konteksto? Ito yung context. When you need help from somebody who is spiritually mature na pwedeng gumabay sa inyong dalawa. Okay? So kung may problema ka sa isang kapatid, you know, ang sinasabi natin is Matthew 18, yun ang tinuturo ni Jesus. Kapag hindi na-resolve, manghingi ka ng tulong sa kapatid para mapapag-usap, di ba, maging gabay. So ang goal talaga is to edify. Kung meron akong kailangan sabihin about a person, I'll say it to somebody na I trust who is mature enough to disciple me. Right. To tell me if I'm wrong or to guide me. Yung hindi ako, oo nga, ganun nga siya. Di ba? Yung hindi ka kukonsentihin. Yung makikinig sa'yo talaga, bro, I see, okay, I understand. Have you talked to that person? Di ba? Yung i-direct natin yung kapatid natin, hindi para i-chismis, kung hindi, can you talk to that person? Hindi ko kaya, bro eh. Baka kasi mag-away kami or something. Okay. Do you want me to be there para mamagitan sa inyong dalawa? Yun yung kailangan natin, mga kapatid. Yung pag-usapan, yung mga bagay-bagay, at hindi in a way na para siyang chismis. Yeah. Tatandaan nyo, kapag pinag-uusapan natin ang buhay ng ibang tao, nawala sila doon. Madali siyang... Manipis kasi yung pagitan ng nagiging chismis at saka tumutulong. So kaya, you know, I think ako lang yung sinasabi ni Nats kanina, just to add sa mga sisters, no? Kung meron tayong konteksto or venue kung saan natin pwede tayo mag-rant, pwede natin sabihin, mag-express, yeah, or masama yung loob ko sa kanya kasi inirapan niya ako. Anything. Kasi lahat tayo na-stumble, right? Lahat tayo ay sumasama yung loob natin, di ba? Kahit sinasadya or hindi sinasadya. Dapat ang konteksto niya ay hindi okay ang heart ko sa sister. Yun, maganda rin yun. It's a form of confessing. It's a form na help me to get my heart right kay God. O again, di ba? So it's a context of the time, di ba? A discipling time or a confession time. Kasi minsan, rant lang, yung kwento siya, hindi siya something that will edify, build up yung taong nag-i-struggle. So, kaya importante yung avenue, yung right time, right place, right people. So, parang Kuha niya, mga kapatid. I hope na nakakatulong, no? Kasi it's really not good to gossip, lalo na sa It's never good to gossip about people's lives, no? Amen. Never a good practice. And hindi mo gustong ikaw ang pagchismisan. Yes. So, wag natin gawin yun. Amen. So, sabi nga scripture, wag mong gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin. Or gawin baliktad, gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa iyo. Si Jesus yun. Awesome. We're about to close, mga kapatid. At ito yung main passage natin. Okay? May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other
that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya ito yung gusto ni Paul. Di ba it makes sense? Sa isang multi-ethnic church na maraming kultura, maraming paniniwala at pinanggalingan at kung ano-ano pa, na pwedeng mag-away sa mga maliliit na mga bagay, mga disputable bagay na walang kinalaman sa kaligtasan nila, okay? Na pwede pa silang mawala sa kaharian ng Diyos dahil nagkasakitan sila. That's right. Ito ang panalangin ni Paul and it makes perfect sense. Right. You know, kung napansin nyo, para siyang blessing. Di ba nalala nyo sa Beatitudes? Sa Beatitudes, yung blessing is, nakikita mo na, blessed sila. Ito, pinipray mo. I pray. Parang prayer siya eh. Parang sabi ni Paul, nawa ang Panginoon na nagbibigay at nagpapatatag sa inyo, nagbibigay ng encouragement, ay bigyan kayo ng kahalintulad na ugali ni Kristo. Ano yung ugali na yun? Di ba? United, di ba? Loving, humble, gentle, patient, etc., etc. So that, kapag tayo ay katulad ni Jesus, isa lang ang pag-iisip natin, lahat tayo nagmamahalan, yung words natin, iniingatan natin, di ba? Anong mangyayari? I-glorify natin si God. Yung magkakaiba ng mga tao, kahit na magkakaiba sila, dahil kay Kristo, kaya nilang maging iisa. Kaya magkaroon ng harmony sa relationship. Mga kapatid, it's easier said than done. At yun yung truth. Yun yung reality na yun. You know, Paul knew na it's a hard path. Mahirap siyang path, di ba? Madali siyang i-preach, madali siyang pag-usapan, pero paano kapag nararamdaman mo na? Correct. Right? Pero kaya natin pinag-uusapan kasi gusto natin ilabas sa liwanag para ma-realize natin, hindi eh. Ito kasi, si Jesus ang nag-set nito, hindi naman kami. Di ba? So kailangan natin i-strive yun. Kailangan natin i-pursue yun bilang mga kapatid. Ang Diyos, gusto ko lang ulitin, ang Diyos na nagbibigay ng katatagan sa mga pagsubok na hinaharap natin, siya ang nag-encourage sa atin kapag meron tayong difficulties, di ba? Yeah. Siya yung magbibigay sa atin ng love, humility, patience, kindness, hingin natin. Di ba? Kasi yon mga qualities yon na galing kay Jesus. Hindi galing sa atin, di ba? That's right. Sino sa inyo ang natural na napaka-patient? Napaka-humble. Ay, napaka-humble. Ay, alam nyo na. Alam nyo yung sinupray. Alam nyo na yung kasalanan niya, di ba? You know, but really, we need to ask that galing yan kay Jesus. Ang end goal, ulitin ko lang, ano yung end goal? Bakit natin gagawin to lahat? Bakit natin i-unite yung simbahan? Bakit tayo magpipilit na maging harmonious na tama sa harapan ni God? Para ba maging maganda yung itsura natin? Hindi lang para maganda yung itsura natin, para pagtingin ng mga tao, uy, yung ganda rito, ang saya dito. Or para pumunta lahat sila sa atin. Or dumami tayo, di ba? Or dumami tayo. Hindi. Actually, para mag-glorify si God. Amen. Mag-glorify si God. That's right. Pagtingin nila, hindi kayo makikita nila si God. Di ba? Si Jesus. The way you speak, the way you carry yourself, hindi ikaw, kung hindi si God. I want to give this time to my wife for some personal reflection. So, let's consider this, mga kapatid. Amen. So, for personal reflection, since, no, mga kapatid, unity and harmony glorifies God. Yun yung sinabi ng scripture kanina. Do we still or do you still desire unity and harmony ng church? Or you pinagpipray mo pa ba siya? Yeah. You know, does it bothers us kapag may nakikita tayong disunited or hindi tayo harmonious, di ba? Tapos number 2, what can we do? What can I do to foster unity and harmony in our ministry? Meron tayong spirit ni God. At alam natin na, wait lang, may naaamoy akong disunited dito or whatever. Di ba? Alam natin yan. Pero anong gagawin natin doon? Di ba? Anong practice ang gagawin natin to foster unity and harmony sa mga ministry natin? Para sa mga kababaihan, gusto ko nang ituloy, Hanina. Para sa mga kababaihan, gusto ko kayong kausapin. Okay lang ba? Mga kapatid, mga sisters, we are called to play an important role sa church. That's the truth. Yes. You know, we may be on the side, hindi tayo masyado nagsasalita, support sa mga men. Kung tayo ay married, di ba, support sa ating husband, sa ating mga leader bilang mga men, no? Pero may importante ang role natin sa church. And we may be part of different ministry, mga sisters. We may be part of teens ministry,
Singles Ministry, Women on Fire, Seniors, di ba? Unbreakable. Super Moms, di ba? Marrieds, di ba? Pero wag nating kalimutan that we are all part of one sisterhood dito sa Muntinlupa. Meaning, hindi tayo nag-care sa mga ministry lang natin, sisters. We care for everyone, sa lahat ng mga kapatid na babae. Ang prayer ko rin is, may we desire to walk in unity. Let's choose unity in our group, in our sisterhood. Ito na, mga sisters lang kasi yung kinakausap ko eh. And, yung tayo, yung sabay-sabay nating i-lift up, di ba, sa isang voice, tulad ng sinasabing one voice, one purpose. Diba? Lift each other up and use our voices to glorify God sa lahat ng ginagawa natin. Our strength is greater when we stand together, tama? Yeah. And light shines brighter. Our light shines brighter when we encourage one another. And our impact is stronger when we love and serve as one. Again, Happy Women's Day sa mga sisters at sa lahat po ng mga kababaihan. Yeah, mga kapatid, we are grateful sa lahat ng kababaihan dito sa room na to. May God bless you. May God strengthen you. May God give you confidence na mahal kayo ni God, you are chosen by God. And hindi kayo mas nakabababa sa amin. Lahat tayo ay pantay-patay sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay minamahal ng Diyos. So with all that, mga kapatid, sisters, this is your day. Congratulations. Happy Women's Day. And let's go to God in prayer. I'll have my wife close us out. Amen. And then meron tayong special treat para sa mga sisters. Yeah. Okay, sa standby. Amen. Let's pray. Father God in heaven, we lift you up, Panginoon. Amen. Thank you so much, God, for our lives. Thank you, Father God, for loving us of who we are. Loving us in spite of our weaknesses. Alam namin, God, na every time, simula nung pinanganak kami, or even nasa womb pa lang kami, God, you kasama ka namin, Panginoon. That's right. And ngayon sa iba-iba namin pinagdadaanan, personal na challenges, I pray that you be with us. Help us, Father God, to lift up our voices to you kasi alam namin, God, that you care. Thank you, God, for Jesus, God. Amen. And, because of Him, God, we have new family, we have a new status, we are forgiven, and we have a great future, Panginoon. That's So, right. tulungan niyo po kami na lahat ng mga natutunan namin today, lahat ng mga binasa naming scriptures, we really, gamitin namin sa mga susunod na araw. And help us, Father God, to repent. Help us, Amen. Father God, to be, right with you, Panginoon, Yes, every God. single day of our lives. Salamat po sa mga kaibigan, kapamilya, na kasama po Yes, namin God. ngayon. Kayo na po ang bahala mag-ingat at magprotekta sa kanila, Panginoon, at patuloy na ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanila sa buhay nila, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Awesome.